sabihin sa inyo na napakaganda ng product ni iBurn. Since 2010, na ma-diagnose ako na may diabetic. Pero sabi nga, dahil bagulang tayo o nanay tayo, hindi natin alintana kung ano man yung nararamdaman natin. Bakit? Kasi gusto natin mapag-aral yung ating mga anak. So, isinantabi ko yung sakit ko. Nung nalaman ko yun, noong 2010, hindi ko muna siya, di mo na ako nagpa-check up ulit, hindi ako bumili ng mga gamot. Yun. Napakahirap po na mayroong diabetic. Sabi nga, yung mga nagtaas, napakahirap po nito. Ang dami pong komplikasyon na talagang naramdaman ko itong panahon, talagang sumasagupa ko sa ganitong karamdaman. Yan. Ang una pong komplikasyon ng diabetic, yung uncontrolled blood pressure. Sobra po. Nagwa 150 over 100. Minsan nga po, nagto-200. Napakahirap po noon. Ayan. Nang magpa-check up po ako sa doktor, binigyan po ako ng tinatawag na 24-hour ang voluntary BP monitoring. Alam niyo po ba yun? Kung nakikita niyo sa picture, yung inilalagay dito, every time natutunog yan, kailangan mo huminto. Para makabasa yung BP mo. 24 hours sipin niyo yan. Natutulog ako. Kailangan kong maanuhan yung nakalagay. Then, ginawa po ng doktor, dahil nga sobrang talagang nakita kung gaano kataas yung BP ko, nag to 300 to 400 yan. Ginawa po niya itong stress test. Gaano po ito kahirap? Kasama ko po yung anak ko noon, doon sa Medical City, di ba? Sosyal. Dahil kinakaya po ng anak ko, yung lahat ng hirap na inaabot ko, ibinibigay niya po lahat dahil nga sa Setok siya nagtatrabaho, pero sa Medical City kami, nagpapa-check up. Ginawa po yan ng doktor, tinanong, kaya ko yan? Siguro sa ilang minuto pa lang, hindi ko yan kinaya. Sobrang hirap po yan. Ibig sabihin, hindi kinaya yung puso ko. Ito pa yung isang pinagawa sa akin ng doktor. Nagkaroon po kasi ako ng asthma. Kita nyo kung ano yung nangyayari sa katawan ko, kung gaano kahirap yung naging karanasan ko dito sa pagkakaroon ko ng diabetic, ang daming komplikasyon. Ayan po, yung binigay sa akin, yung tinatawag na Seretide, bomba sa umaga, bomba sa gabi. Sabi ko kay Doc, Diyos ko Lord, Diyos ko Doc, ano na to? Ang dami ko nang ginagawa na binigay niya sa akin. Ano to every time? Every day? Ito lang gagawin ko? Parang hindi ko nakakayanin. So sabi niya, wala kang magagawa. Kung gusto mo, kontrolin mo yung sugar mo. Pero sabi niya, yung mga synthetic na binibigay po sa akin, hindi naman po siya, actually ayaw ko lang yan ng ibang doktor. Hindi po talaga siya nakakagaling. Pataas na pataas yung mga binibigay na dosage sa akin ng doktor. Sabi ko nga, hanggang kailan? Kasi pagod na po ako. Ito, nagsasalita lang ako, pero yung nangyayari sa akin, alam ng anak ko kung gaano na ako nagkakaroon ng depression. Ayan po ang isa pa. Sabay-sabay na nangyayari sa akin yung uncontrolled na pag-ihi. Yung hindi ka pa lang, hindi ka pa tumatayo, ayan na yung tubig. Kaya pala si Mami. Pagdating mo doon sa, siyempre nanay ka, ikaw nagtatrabaho sa bahay, ikaw yung lumalabas na mamalengke, nakakaya. Pag lumabas ka sa bahay, sobrang hirap. Kaya ang ginagawa ko, nagdadaya-per ako. Yung, alam nyo, yung pang, yung large, yung adult. Sabi nga nung ano yung nasa ano, ba't parang kapal, wala kang pakialam. Dahil hirap na ako. Kahit sino sa inyo talaga makaranas, Diyos ko, mababaliw ako. Mababaliw kayo, sa totoo lang. Ayan. Eto pa, ako di ba, nakakainis na, nakakarindi. Kahit kayo makaramdam. Nagkaroon ako dito ng lumbar problems. Sa totoo lang, wala na talaga akong pera na sobrang gastos. Lumapit ako sa isang kapatid ng isang politiko. Ayoko lang bagitin kung sino. Sabi ko, pahingi po ako, tinatawag na kasi nag-reseta yung doktor ng tinatawag ng back brace.
Saan ko naman bibilin yun? So, wala na akong paggastos, magkano lang ang kinikita ng anak ko sa pagiging nurse. Alam niyo yan, napakababa ng sweldo ng nurse sa Pilipinas. Ayan ang binigay sa akin, back brace. Para akong robot. Na every time lumalakad ako sa kalsada, kailangan kong isuot. Pero hindi ako nahihiya. Wala nga akong pakialam sa tao eh. Wala, kasi yun ang talaga ako eh. Eh hindi mo lang pwede hindi kikilos. Dahil ako lang talagang kumikilos sa bahay. Nag-work yung anak ko. Ayan. Dumating sa punto, na pagbalik ko na naman sa mega clinic, nagbago ako ng doktor. Akala ko papaguhin. Mas malala naman yung binigay sa akin. Ayan po, binigyan niya ako ng